Nagmakaawa siya, lumuhod at umiyak. Mahal ko pa siya pero naawa ko sa karelasyon kong manager. Araw-araw siyang pumupunta para suyuin ako. Hanggang sa kinausap ako ng mother ko na kailangan ko daw pumili ng isa. May naging boyfriend ako for 4 years. 18 ako that time at niloko niya ako nung pandemic. Siguro dahil hindi na kami masyadong nagkikita at nagkulang na rin ako sa kanya. Busy kasi ako sa work that time. Nalaman ko na yung ex niya pala yung kalandian niya. Niyaya niyang makipag-inuman yung ex niya sa bahay nila, so after nun ano pa nga bang gagawin nila? Kaya ang ginawa ko, imbis na awayin yung girl ay kinaibigan ko pa. Nakipag-chat ako sa kanya hanggang sa pinuntahan ko siya sa kanila para makipag-inuman. Na kahit na magkainuman kami ay magka-chat pa rin sila ng boyfriend ko. Kalmado lang ako that time. At nung nalalasing na ako, nag-offer yung boyfriend ko na sabi niya susunduin niya raw ako. Na gusto niyang iuwi ako sa kanila dahil nalaman niya na tapos na kaming mag-inom ng babaeng to. Pero hindi ako nagpasundo sa kanya. Ang pinapunta ko yung manager namin na lagi akong kinukulit sa trabaho. Sinundo niya ako at nalaman yun ng boyfriend ko. Then kinabukasan ay nagkita ulit kami ng ex ng boyfriend ko. Ang effort ko, diba? Dinala ko si girl sa bahay ng boyfriend ko at nagharap-harap kaming tatlo. Nataranta yung mother ng boyfriend ko dahil kasal si girl. Sinabi kong makikipaghiwalay na ako at pwede na silang magsama. Umuwi na rin ako ng bahay that time at pinag-chat ng boyfriend ko yung pamilya ko kung nakauwi na raw ba ako dahil binala ko siya sa lahat ng account ko. Pero hindi siya nireplyan ng pamilya ko dahil alam nila na niloko niya ako. Kinagabihan ay sinagot ko agad si manager at pinalam ko yun agad at pinost ko yun sa social media. Yun ay para makita ng kapatid ng boyfriend ko para malaman nila na tapos na kami. Ang dami naming plano ni manager, pinakilala ko sa kanila at binabalak namin agad na magpakasal. Siguro dahil okay na yung lahat sa kanya, may bahay, may sasakyan, negosyo at binata siya sa edad niyang 35. At ako naman ay 22 lang nun. Hanggang sa umiksena yung boyfriend ko at pumunta siya sa bahay namin. Nagmakaawa siya, lumuhod at umiiyak sa akin. Mahal ko pa rin siya kaso naawa ko kay manager. Araw-araw na pumupunta yung ex ko para suyuin ako. Hanggang sa kinausap na ako ng mother ko na kailangan ko raw pumili ng isa. Iniwan ko si manager at pinili ko ang boyfriend ko. At pinakasalan niya agad ako. Ngayon ay 5 years na kaming kasal at pinagawan niya ako ng 3 palapag na bahay na may negosyo at may sasakyan. 11 years nga pala yung age gap namin at ako ay 27 na ngayon at siya naman ay 38. Wala pa rin kaming baby sa ngayon and hoping na magkaroon na. Ngayon Mami Len, I'm happy and contented. Araw-araw akong mahal ang asawa ko, hindi niloloko, hindi minumura at nirerespeto. At hindi niya sinayang yung second chance na binigay ko sa kanya. Sana'y mapili mo yung kwento ko, Mami Len. Letter sender, Brianna ng Rizal. Nakapag-uwi sa bahay ng ex niya kahit na legal kayo at nakipag-inuman pa, kabastusang malala. Na pati pamilya niya kinunsinte si Poging Lamig. Then si babae, kasal naman pala, nakakaawa yung asawa. Napakakate, may mga babae talagang wala hindi makontento. Habi nila yung manira ng relasyon. Iba-iba man ang way nating mga babae para mag-revenge. Pero iba talaga yung power na ipakita mong kaya mo nang wala siya para mahimasmasan. Na maramdaman niyang hindi siya kawalan. Swerte mo sa part na may lalaking sasalo sa'yo, stable job, may kaya sa buhay, binata, talagang seryoso. Bihira yon. Kumusta na kaya si manager? Sana nakakuha siya ng deserve niya. Kasi hindi niya deserve yung naging panakipbuta siya. Pwede tayong mag-revenge nang walang nadadamay na inosente. Kasi to the point na umabot kayo sa planong altar. Huwag sana nating paglaruan yung feelings ng taong mahal tayo. Swerte mong nagtino at hanggang second chance lang kaya nahimasmasan yung boyfriend mo. Yun nga ay dahil sinampulan mo agad. Happy for you na sana magkabibi na kayo para naman lalong tumino. Eto real talk. Ang lalaki kasi kapag pinakitaan mo na kaya mong magtiis, pinapakita mong mahal na mahal mo, lalong manggagago. Lalo kang iiputan sa ulo ng paulit-ulit. Bakit? Kasi nga pinakikita mong nagkakaari sa'yo. At pag mabilis kang nabola, alam mo na may kasunod pa yan. Yung second chance mo naging only chance. O yung martir dyan, kuha nyo.